the start, hindi ko naman in-expect na mapunta ako dito. Bad memories yung naalala ko pag trainee days. Sobrang kinabahan ako na parang dalawang isip ako sa pangarap ko. Hala, deserve ko ba talaga tong gusto ko? Kasi ang daming mas magaling talaga sa akin. Kasi pag sinabi mo idol, yung nasa isip ko parang perfect, kumbaga may image na pinanghahawakan. Madami ako insecurities. Parang pinipilit ako ng mga tao na maging ganito, maging ganyan, na hindi naman ako yun eh. Kasi naniniwala ako na meron ako sarili kong style, gano'n. Parang hindi nyo ako kailangan ihalin tulad sa kanino man. Kasi pumunta ako doon, kumbaga, para ipakita ko lang yung skill ko. Pero kahit anong try mo, yun talaga pa rin yung napapansin ng mga tao. Nalulungkot ako kasi nga parang bakit ang gusto nga namin mapansin yung talents, hindi lang yung itsura. Yun yung gusto namin mabago sa industry dito sa Philippines. Tapos parang bakit parang nag-fail? Ngayon, nung sumikat kami, parang ang daming yung nagka-compliment sa amin, ang daming nagsabi na, oy, ang galing ng SB19. Pero yung, in my mind, parang iniisip ko, nasa isip ko na parang ang layo, sobrang layo. Kasi hindi naman lahat ng tao nakikita yung behind the scenes. Isa yun sa frustration ko na parang wala akong nagagawa. Parang ganun nga, na feeling ko minsan pabigat lang ako. For example, magre-recording kami, na parang feeling ko ang tagal-tagal kong mag-record kasi paulit-ulit yung kanta, hindi ko pa rin makuha. So, same pa rin from before na, alam mo yun, parang feeling ko binibigyan na lang ako ng line kasi kailangan para maganda tignan yung grupo. Sabi nga nila, unique yung voice ko. Hindi na lang sinabing pangit. Before, hindi ko tanggap yung sarili ko. Siguro ako rin sa sarili ko, dun malaki rin yung insecurity. I feel like I'm never enough. Kumbaga, parang feeling ko I'm fake. Dumating na ako doon kasi minsan hindi lang naman yung mga tao sa paligid ko yung kalaban ko. Sarili ko pa din. Siguro masabi ko hanggang ngayon, nandun pa din siya. Tapos di ko pa rin siya natatalo. I wasn't good enough. Parang sinasabi lagi na, hindi ka pa enough. Hindi mo pa kaya. Parang ibibigay ko na lang sa iba yan. Ilang best nangyari sa akin. So parang, bakit sila kaya nila? Ba't ako hindi ko pa rin kaya? Ba't sa ibang bagay magaling ka naman, pero dito hindi. Kailan ba ako magiging payapa? Kasi I feel like sa lahat ng battles natin in life, the hardest one to subdue is ourselves. Para kasi sa akin, parang ang pinakakalaban ko lang yung sarili ko. I always parang aim for the improvement of myself. Yung kung ano ako kahapon, yun lang lagi kong binibid. Hindi ako nakikipagpaligsahan kahit kanino. Kahit anong mangyari, kumbaga, wala ka pang napatunayan sa buong mundo. May napatunayan ka na sa sarili mo. Kaya okay na yan. May ganon. Pero meron din, anong gagawin mo after? Ano yung mga naniniwala sa'yo, mga ganon? Na-appreciate nila kung ano ka. Doon mo rin matutunan na matanggap ng sarili mo eh. And yun yung parang battle cry na, let's forget about everything and make peace with who we are. Pag mahal mo yung sarili mo, you're able to love other people. You're able to forgive, able to give, you're able to do the things you like, and without worries. The flag symbolizes you as a person. To raise it is one thing, but to be able to swing it proudly, yun yung tunay na kapayapaan, yun yung tunay na pagmamahal sa sarili at sa lahat ng bagay na nasa mundo. Tayo ang matawat. Yun yung iniisip ko kung saan ako kukuha kung wala na. Tapos inisip ko naman, pag binitawan ko, ano na yung next ko? So, pag nag-stop na kami, ibig sabihin we made it.
marami akong pangarap for SB19. Minsan kasi pinagtatawanan ka ng mga kaibigan mo, mga friends mo, ng mga kahit sino yung mga parang hindi naniniwala na kaya mo i-achieve yun. Pero para sa akin, yun yung masarap i-achieve eh. Yung mga bagay na imposible. Yung mga bagay na parang kinuwento mo sa ibang tao, pagtatawanan ka, pero para sa akin, yun yung mga goals ko. Well, tumawa na kayo or hindi, or maniwala kayo or hindi, basta sa akin, naabutin ko yung pangarap ko. Kasi parang nakaka-proud pag yung mga kasama mo sa journey mo, yung mga pinaghirapan mo, parang nakikita mo sila na parang may sarili silang spotlight. Masaya ako kasi ito yung gusto kong gawin. Kung nag-e-enjoy ako dito, edi hindi boring yung life ko. Yung endgame ko, alam ko gusto ko maging artist na kikilalanin. Inisip ko talaga na lahat naman nagsisimula sa maliit na pangarap. Kasi hindi na lang ako si Pablo as parang kumakanta para sa sarili. Kumakanta na ako para sa ibang tao. Sobrang saya sa feeling na makapagtapos ka ng kanta ng nasulat mo kasi pinaghirapan mo eh. That's why I sing kasi gusto ko yung feeling and gusto ko rin i-share sa ibang tao yung feeling na nararamdaman ko. Kaya yun, that's why I sing and I perform, I dance. Kasi gusto ko ma-appreciate din nila. And para makatulong sa kanila and ma-inspire sila na kung ano yung nakikita nila sa akin, ma-inspire din sila. And gawin din nila sa sarili nila. Pablo is the one in the zone. Kasi lagi namin sinabi, get in the zone. Pero si Sejun, wala pa siya zone kasi nasa, parang experimental stage. Tapos sila yung humubog sa akin, sila yung talagang, kung ano ako ngayon, sila yung dahilan. Parang yung sarili ko natanggap ko dahil sa kanila. Binibigyan ko na lang ng importansya yung mga taong naniniwala sa kaya kong gawin kaysa doon sa mga taong kung ano lang sinasabi.